Mahirap manghuli ng kriminal, lalo na kung matinik at sanay silang umiwas sa mata ng mga pulis. Pero paano kung ang mga kriminal na mismo ang naglatag ng ebidensya laban sa sarili nila? Narito ang mga kaso ng mga kriminal na dapat sana'y nakatakas na, pero sa huli, nahulog sila sa sarili nilang bitag. Number 5. Click before you think. Sinadya to. Ang 19 years old noon na si Hannah Sabata mula Nebraska ay isang maituturing na palpak na kriminal. Bakit kamo? Noong November 27, 2012, pinasok ni Hannah ang Cornerstone Bank sa Waco, Nebraska, USA. May hawak siyang sulat na nagsasabing, "You're being robbed. No alarms or locks or phones or ink bags. I have a loaded gun. You have 2 minutes." Nanginginig ang mga kamay ng teller habang nagbibilang ng pera. $6,256 ang nakuha ni Hannah. Cash! Mabilis siyang lumabas ng bangko at tumakbo papunta sa isang nakaw na sasakyan. Isang kumikinang na silver Pontiac Grand Am. Pinindot niya ang susi, umarangkada ang makina at mabilis siyang tumakas mula sa crime scene. Kinabukasan, November 28, habang ang mga pulis ay abala sa paghahanap sa kanya, meron siyang inihandang pasabog. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Nag-login siya sa YouTube at nag-upload ng isang video na may pamagat na Chick Bank Robber. Sa video na may background music ng Green Day, ipinakita ni Hannah ang mga handwritten signs na nagdedetalye ng kanyang krimen. Hindi siya nagsalita, pero malinaw na nakikita ang mga nakasulat sa papel. I stole from a car, then I robbed a bank. Winawagayway niya pa ang makapal na bundle ng pera sa harap ng camera. Masayang-masaya siya na para bang achievement ang pagnanakaw. Tapos sinabi pa niya na magsa-shopping spree siya. Sa loob ng ilang oras, nag-viral na agad ang video niya. Marami na siyang pera, sumikat pa siya. Ang hindi niya alam, pati ang mga pulis ay napanood na rin ang video niya. Nahuli pa siyang nakasuot sa video ng parehong damit na suot niyang kita sa CCTV ng bangko. Confirmed, si Hannah ang kriminal. Kaya naman, wala nang sinayang na panahon ng mga otoridad at agad na siyang inaresto. Kinasuhan siya ng robbery at pagnanakaw ng sasakyan. Noong June 2013, nasentensyahan siya ng 10 hanggang 20 taon sa kulungan. Matagal-tagal pa bago siya makakapag-shopping spree. Number 4. Snap Arrest. Madalas, gusto nating updated ang mga kaibigan at followers natin sa mga nangyayari sa atin. Pero ibang klase kung kriminal ka, nag-update ka pa. Parang si Christopher Wallace. Sa Maine, USA noong 2015, si Christopher ay naging sakit sa ulo ng mga pulis. May burglary case siya at pinaghahanap ng mga otoridad. Noong January 2015 kasi, nagnakaw siya ng isang propane cook stove at cast iron wood stove mula sa isang campsite sa Pierce Pond Township. Pero matapos magtago ng ilang linggo, nagpasya si Christopher na bumalik na sa kanyang bahay sa 336 Norridge Walk Road, Fairfield. Parang sinabi niya, "I'm home, back to my normal life." Kaysa manahimik dahil nagtatago, ipinagyabang pa niya ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng pag-post sa Snapchat. Hindi niya inasahan na may isang kaibigan pala siyang magsusumbong sa mga pulis. Ayun, agad na sumugod sa bahay niya ang mga pulis, pero hindi nila mahanap si Christopher. Akala nila tumakas ulit siya, kaya naisip nila na umalis na lang. Pero hindi pa tapos ang bright idea ni Christopher. Habang nasa loob pa ng bahay, nag-post ulit siya sa Snapchat. Ipinagyabang niya sa kanyang mga followers na hindi siya mahahanap ng mga pulis dahil nakatago siya sa loob ng kitchen cabinet. Kaya ito, may isa na namang nagsumbong sa pulis tungkol sa bagong post niya. Bumalik ang mga pulis sa kusina, binuksan nila ang cabinet at doon nga nila nakita si Christopher. Sa pagkakataong yun, mukhang kailangan na ulit mag-post ni Christopher na nahuli na siya at makukulong na. Pero wala nang oras, agad na siyang inaresto at kinasuhan ng burglary. Biruin mo yon, ganun lang pala kabilis hulihin ang isang kriminal na mayabang. Number 3. Selfie Selfin. Ipopost ka lang naman sa social media, dapat magandang angle mo na, di ba? Ganyan na ganyan si Donald Chip Pugh, 45 years old noon ng Ohio, USA. Noong 2016, pinaghahanap siya ng mga otoridad dahil sa iba't ibang kaso. May warrant of arrest siya dahil sa hindi pagdalo sa kanyang arraignment para sa isang kaso ng driving under the influence. Bukod dito, siya rin ay person of interest sa mga kaso ng arson at vandalism. Dahil sa kanyang pagtakas,
ang 5 police department sa Ohio ay nag-post ng mga booking photos ni Donald sa kanilang Facebook page noong January 6, 2016. Nagpatulong sila sa mga netizen na mahanap si Donald. Agad na nakita ni Donald ang post. Hindi niya nagustuhan ang mga pictures. Bad angles ito para sa kanya. Kaya naman, ang ginawa niya, nagpadala siya ng selfie sa mga pulis via direct message sa social media. At ang message niya, "Here's a better photo. That one is terrible." Sa bagong selfie, si Donald ay nakasuot ng gold-rimmed sunglasses at plaid suit jacket. Game ang mga pulis sa pabor na ito ni Donald. Kaya naman, idinagdag nila ang selfie sa kanilang original na post. Kasama ang screenshot ng kanyang message. Ang kakaibang trip ni Donald naging viral sa social media. Dahil dito, nagkatanggap ang mga otoridad ng maraming tips tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa huli, nahuli si Donald sa Century, Florida, malapit sa Pensacola, noong January 12, 2016. Ang Escambia County Sheriff's Office sa Florida ang nag-aresto sa kanya. Nang i-post nila ang bagong mugshot ni Donald, nag-joke pa sila sa caption, "How's this photo, Donald Pugh? Maybe that selfie helped people identify you better." Totoo naman, dahil sa bagong picture, ngiting-ngiti na si Donald. Lesson, gandahan mo na ang post sa mugshot mo para pag naipost ka rin sa social media, hindi mo na kailangang mag-DM ng mas magandang litrato. Number 2. Friendly criminal. Ang pag-flex talaga ng mga magagandang happening sa buhay natin sa mundo ng social media ay hindi maiiwasan. Kahit na isa ka pang nagtatagong kriminal. Isa pang kaso nito ay nangyari kay Maxi Sopo, isang 26 years old noon galing Cameroon na naninirahan sa Seattle, USA. Si Maxi ay naging pugante matapos siyang masangkot sa isang bank fraud scheme. Bago pa man ang kaso sa Seattle, si Maxi ay dating nahatulan na ng fraud sa United Kingdom. Sa kanyang bagong krimen, si Maxi at ang kanyang kasabwat na si Edward Asatorians ay nag-recruit ng mga mas bata sa kanila para mag-submit ng mga peking aplikasyon para sa car loans. Ginamit nila ang in-exaggerate na mga impormasyon tungkol sa kita at trabaho ng mga kabataan para makakuha ng mga pautang mula sa mga bangko at credit union sa Seattle. Nakakuha sila ng mahigit $200,000 mula sa mga bangko at credit unions. Ang perang ito, sa halip na gamitin para bumili ng mga sasakyan, ay ginamit nila para sa personal expenses, kabilang ang mamahaling biyahe sa Las Vegas. Pero hindi magtatagal ang maliligayang araw ni Maxi dahil agad siyang inimbestigahan ng federal agents, kaya tumakas siya papuntang Cancun, Mexico noong February 2009. Pero ang motto ata ni Maxi ay, "Enjoy it while it lasts." Kesa magtago ng tahimik, nag-party siya sa mga nightclub at nag-post tungkol sa kanyang paradise lifestyle sa social media. Ang kanyang profile ay naka-private, pero ang listahan ng kanyang mga friends ay makikita pa rin ng public. Likas na friendly na tao ata itong si Maxi dahil na-added as friend niya ang isang dating opisyal ng US Justice Department na nakilala niya sa Cancun. Hindi alam ng opisyal na si Maxi ay isang pugante, pero nang makita ng mga investigador ang pangalan nito sa friend list ni Maxi, agad nilang kinontak ang opisyal. Nakipag-cooperate naman ang opisyal at ibinigay ang impormasyon tungkol sa tirahan ni Maxi, kaya mabilis nilang natuntun ang kinaroroonan ng nagtatagong kriminal. Nahuli si Maxi noong October 2009 habang siya ay nakatira sa isang apartment at nagtatrabaho sa isang hotel sa Cancun. Inaresto siya at dinala sa Mexico City bago ma-extradite pabalik ng US noong April 2010. Sa korte, inamin ni Maxi ang kanyang kasalanan at nahatulan ng 33 months na pagkakakulong, 5 taon ng supervised release at pinagbayad ng $147,249 bilang restitution. Buti na lamang talaga at friendly siya sa social media, kaya hindi nagtagal ang kanyang pagtatago sa batas. Number 1. Buy back your bike. Nakakabilib talaga ang internet dahil ang dating libangan lang, nagiging paraan na rin ngayon para manghuli ng kriminal. Kagaya ng isang magnanakaw ng bike, si Mark Moore, 57 years old na taga Richmond, ay isang serial bike thief na nagkalat sa Bay Area. Marami na siyang nabibiktima at napapaiyak ng mga ninakawan niya ng bisikleta. Kung inaakala mong expert na siya, nako, yan rin ang akala niya. Noong January 2013, may biktima siyang ninakawan ng bisikleta sa San Francisco. Pero, imbes na magtago, naisipan pa ni Mark na ibenta ang nakaw na bike sa website na Craigslist. Kaso, nakita ng biktima ang kanyang bike sa website. Nag-isip-sip siya, teka,
Parang bisikleta ko yan ah. Kaya naman, nagplano siya ng isang trap kasama ang BART police. Nagkunwari siyang buyer at nakipag-meet kay Mark sa Ashby BART station sa Berkeley. Ang saya ni Mark, ang swerte niya, mapagkakakitaan niya na ang nakaw na bisikleta. Pero eto na, bago pa makarating si Mark sa station, nahuli na siya ng mga pulis, dala-dala ang ibebenta sanang bike. Hindi niya inakalang maibebenta niya sana ang bike sa mismong taong pinagnakawan niya. Parang na wow mali, siya rin na. Kaya wala na siyang kawala ngayon matatapos na ang kanyang krimen. Nang isearch ng BART police ang bahay ni Mark sa Richmond, nakita nila ang mahigit 10 bisikleta, 57 bicycle tires, 24 bicycle wheels, 26 bicycle wheels with tires, 21 bike seats, 4 bicycle frames, pati isang baril at bala. Parang isang bike shop na nga ang bahay niya, pero lahat ng ito ay galing sa nakaw. Kinasuhan si Mark ng possession of stolen property, pagiging felon na may baril at bala, at violation of probation. Pagkatapos, pinost ng BART police ang mga litrato ng nakuhang gamit online para mahanap ang mga tunay na may-ari. Totoo nga, maaaring makatakas man sa umpisa ang mga masasama, mas mabilis pa rin sa kanila ang karma at mahahabol pa rin sila para turuan ng leksyon, lalo na kung ang kanilang talino ay nauna nang sumuko sa kanila. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.